what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babayan, no? At eto na nga mga babayan, no? Sinampahan na, no? Ng reklamo ang isang Chinese national na hinihilalang espiya ng China dito sa Pilipinas. Naku po mga babayan, no? Napakadelikado po nito ngayon at lalo na't mainit po, no? Etong mga nagiging sitwasyon ngayon dyan sa West Philippine Sea, no? At syempre, alam naman natin, no, na itong China ay talaga namang ginagapang ang lahat, no? Para lang makakuha ng mga kung ano-anong detalye at informasyon dito sa ating bansa, no? At makikita rin natin na umiinit at tumataas din ang tensyon, no, dito po sa Taiwan, mga kababayan, at lalong umiinit lalo ang sitwasyon dahil nga po sa mga binitawan, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, laban dito sa China. Okay, so aalamin natin yan at pag-uusapan at ano na nga ba ang sitwasyon, no, niyang Chinese national na yan, no, na nahulihan, no, ng mga iba't ibang kagamitan, mga kababayan. Alright, so wag na natin patagalin, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video ngayon. Alright, so huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin. Let's go. Sinampahan na po ng reklamo sa piskalya ang Chinese national na nahulihan ng mga high-tech at military-grade equipment. Ooh. Ang Armed Forces of the Philippines tutulong na rin sa investigasyon para matukoy ang tunay na intensyon ng suspect. No, grabe, no? Military equipment, no? High grade, no? Mga babayan na military grade, no? Mga high-tech na military grade na mga equipments po, no? Sino ba ang magdadala ng mga ganyang kagamitan, no? Ng mga, sabihin nating ordinaryo, no, na mga mamamayang papasok sa Pilipinas, no? Kung ikaw po ba, no, isang ordinaryong citizen, okay, na papasok ka sa ibang bansa, mga kababayan, magdadala ka ba ng mga ganitong klaseng kagamitan, no? O mag-a-acquire ka ba ng mga ganitong klaseng kagamitan, no? Kung ordinaryo ka lang, no, na citizen na papasok sa isang bansa, no? Kunyari, magiging ka lang, tourist ka lang, mga kababayan. Yan yung nagiging problema natin, no? Pumapasok sila dito as tourist, no? Especially yung mga nasa Pogo na yan. No, pumapasok yan, turista rito. Wala naman talaga mga na mga tag dito, working visa yung mga yan. No, karamihan po diyan ng mga nahuhuli illegal, mga turista po. No. So ikaw, papasok ka ba sa isang bansa na ganyan, na may mga ganyang kagamitan ka? No, military grade equipment to, mga kababayan, hindi basta-basta tong mga to. No? So ibig sabihin, meron na talagang pumapasok dito sa bansa natin, no, para mag-espiya. Hindi ba dapat mas higpitan na kaya natin ngayon? No, lalong-lalo na pagka mga Chinese national, 'di ba? O may mga connection yan sa kanilang embassy. No? Ito katanungan lang po, no? Baka may mga connection yan sa embassy nila. Kaya ganyan. Kaya nakakapasok yung mga illegal na yan. Okay? O, tuloy natin. Ang iba pang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, welcome sa PNP. Ang alok na tulong ng AFP patungkol nga dito sa naarestong Chinese national na hinihinalang sangkot sa hacking at spying. Patuloy namang sumasailalim sa pagsusuri ng mga eksperto Hacking, yung mga nakumpiskang hacking tsaka spying, mga kababayan, no? Hindi biro tong mga to, no? Pag-hack at saka pag-i-spy, no? Sa atin, sa AFP. No, hindi po biro yan dahil national security po natin ang nakasalalay po dyan, mga kababayan. Alalahanin po natin, no, na itong mga to kalaban po natin ngayon, di ba? Hindi po basta kaaway na dahil makikita natin, di ba? Nakikita natin na tumataas yung tensyon, yung mga ginagawa na to ng China, no? Posibleng may ginagawa silang hindi maganda, no? Diskarte ng China, di ba? high-tech equipment mula sa kanya. Alauna ng hapon ang iharap sa Makati City Prosecutor's Office ng mga tauhan ng CIDG-NCR ang Chinese national na si Yuang Liu. Sinampahan siya ng reklamong Access Device Act, grave threat at paglabag sa Republic Act 10591
o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Oh. Kaugnay ito sa mga nakumpiskang high-tech at military-grade equipment sa kanyang condominium na hinihinalang ginagamit sa hacking. Kung ordinaryong tao, hindi ka magkakaroon po. Yun, So- yun yung sinasabi natin. Kung ordinaryong tao ka, hindi magkakaroon ng mga ganitong kagamitan. No? So, ibig sabihin, ito, hindi to ordinaryong tao. Di ba? Baka ito ay may utos po no, sa China. O may nag-uutos dito sa tao na to no, na gawin yung mga ganyan. Yung pag-iispiya at pag-hack. No, kung sakasakaling ito nga, ito totoo. No? Di ba? Sinabi na mismo ng mga pulis. Di ba? Na kung ikaw ay ordinaryong tao, eh hindi ka magkakaroon ng mga ganitong klaseng kagamitan. So, since na-alarma lang tayo, na bakit may ganun siyang gamit. Oo. Nag-ugat yan sa reklamo ng isang complainant na tinutukan niya ng baril at inutusan na magdala ng mga hacking device sa iba't ibang vital installations at pampublikong lugar para manghack ng cellphone at iba pang electronic device. Sumasa ilalim na sa pagsusuri ng mga eksperto ang mga nakumpiskang gamit. Makakakuha po tayo ng mga incriminating evidence that would pinpoint to scamming activities, spying, or surveillance. This is definitely alarming po. Ang Armed Forces of the Philippines tutulong na rin sa investigasyon ng CIDG para matukoy ang tunay na intensyon ng sospek. Nais din nilang malaman ang lawak ng operasyon nito at kung maituturing ba itong banta sa national security. Oo, bantayan. Treat this as a sensitive Hindi pa ba bantayan? Banta na yan sa national security. Di ba? nature because it involves foreign national. But rest assured po that the Armed Forces of the Philippines is collaborating closely with the Philippine National Police and other relevant agencies po to thoroughly examine. Welcome naman sa PNP ang anumang tulong sa AFP. Kung ito man po ang investigasyon po natin ay lalawak na maaaring ito pong taong naaresto natin dahil may mga nakuha po sa kanyang allegedly na mga kagamitan na possibly being used to intercept some calls and other being used in scams. This is of course involves security ng ating bansa, kaya yung tulong po ng ating Armed Forces of the Philippines is very much welcome. Una na Ano ninyo yung sabi kanina, mga babayan, no? Naglalagay daw po, may inuutosan siya na naglalagay ng mga device sa mga vital installation o sa mga vitals na location, mga kababayan, no? So posibleng ito nga AFP, no, nalagyan na nila. No, ang tanong ay dapat malaman mula doon sa taong inutusan niya kung saan inilagay, no, yung mga device na yun. No? Dapat imbestigahan yung tao, no, na nagreklamo, yung tinutukan di umano, yung taong naglagay, no, ng mga device na yon. Dapat maimbestigahan to maigi. 'Di ba? O imbestigahan ka agad. Hindi pwedeng patumpik-tumpik tayo rito dahil national security po ang nakasalalay dito. No, especially kung nasa AFP na ilagay yung mga gadget na yan, yung mga gamit na yan, no? Sa AFP, sa CCG, 'di ba, sa Air Force. What if mga bomba na pala yung mga nilagay na yan, 'di ba? Napipindutin mo lang, sasabog na. No? Kailangan malaman natin kung saan nakalagay yan. So delikado Pilipinas dito. ng sinabi ng CIDG, nakasama sa sinisilip nila ang posibilidad na ang sospek ay isang espiya sa China Oh. base sa mga nakuhang kagamitan sa kanya. Inaalam na rin kung may iba pa siyang kasamahan. Kung totoo nga po na may makukuha po tayong mga ebidensya that would warrant belief na they are engaged in surveillance or any illegal activities, then definitely hindi po pwedeng mag-prosper po ito ng iisang tao lang po. So Oo. there is a May possibility mga po na may kasama mga yan. kasamahan pa po ito. Oo. Ali, patuloy yung pakikipag-ugnayan nitong PNP-CIDG sa Bureau of Immigration para malaman nga ang tunay na status nitong Chinese national dito sa bansa. Nakadepende naman, Ali, sa magiging resolusyon ng piskal kung ano ang magiging disposisyon dito sa suspect na ngayon ay nakakulong pa rin sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame. Ali? Mar, pinagtataka ko, saan galing yung military-grade equipment na yan? High-tech military-grade equipment. Siyempre, naipasok yan ng bansa, ano? Saan galing? Ano ang source? Saan yan nakukuha itong mga equipment na ito?
Ali, yan ang tinutuntun pa ng mga investigador dahil nga malawakan na yung ginagawang investigasyon. Dahil ayon nga sa CIDG, kung ikaw ay karaniwang tao lang, Tama. ay hindi ka basta magkakaroon ng mga Tama. ganitong Oo. sophisticated equipment. Kaya ngayon nagtutulungan ng PNP at AFP para tuntunin kung saan galing at kung saan ba talaga ginagamit nitong naarestong suspect itong mga equipment na nakuha sa kanya. Yan ba ibinibenta niya? Dahil ang sinasabi niya, siya ay nagtatrabaho sa Pogo. At alam naman natin, yung mga nakaraang mga raid na malakihang mga Pogo hubs, no, yung mga operation nila, hindi sa sugal ginagamit, kundi talaga sa cybercrime. Well, kung doon sa binibenta, hindi siguro dahil ang base doon sa complaint ay yung kanyang tinutukan ng baril ay isa itong Pinoy at inuutusan siya na i-deploy itong mga kagamitan na ito doon sa mga vital installation. Ang tanungin natin kung ano ba yung mga specific na vital installation na yan, hindi yan muna sinagot sa atin ng CIDG. Bukod sa Oo, mga tama. vital installation, pinade-deploy din yan doon sa mga pampublikong lugar para gamitin niya raw sa hacking. So, ang inaalam ngayon ng mga investigador ng PNP kung ito ba hacking na ginagawa ng suspect ay may kinalaman sa national security. Meron Kaya yan. nga yung pagsusuri dito sa mga nakuhang gamit ay aalamin ba kung may mga nakuha siya mga masiselang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular na sa militar at sa pulisya. Ali? Nabanggit ba nila kung ano ang immigration status nitong naturang Chinese national? Dahil nabanggit nga na 5-6 na taon na siyang nandito, no, sa Pilipinas. grabe, Ano ang immigration status niya? Bakit siya nakaka-star dito ng ganong katagal? Ali, ang sinasabi ng CIDG, bagaman may passport itong nahuling suspect, sa ngayon nakikipag-coordinate sila dyan sa Bureau of Immigration para malaman nga kung ano bang status talaga nitong suspect, kung bakit nakapanatili siya ng hanggang 6 na taon dito sa bansa. Grabe. Okay, Mar, malaliman May ito. connection yan. Kaya hindi mo pabibitawan sa mga susunod na pag-uulat mo. Maraming salamat, Mar. Alright, sa mga kababayan, no, makikita natin dito, no, na may mga ano na talaga dito, no. Established na itong mga tauhan ng China dito sa Pilipinas. Imagine ninyo, 5 hanggang 6 na taon na, no, itong Chinese na to. No, na nandito sa bansa natin at meron siyang mga ganito klaseng military grades sa equipment. So, makikita natin dyan, mga kababayan, no? May mga gamit siya eh. Kompleto eh, oh. Diba? High-tech, no? Military grade equipments po yan. No, at sinasabi nga dito, no, sa balita, no, mga kababayan, na ito daw po ay posibleng ginagamit po sa paghahack, no, at sa mga vital locations, sa mga installations po nilalagay, no, ito. No, ano yung mga vital installations na yon? Yan po yung hindi inilabas pa ng CIDG kung saan-saan po yan. Dahil kailangan ma-locate po yan eh. No, kaya kayong mga Pilipino, kung nanonood man kayo, no, wag na kayong tumulong sa mga ganitong gawain ng mga Chinese. Diyos ko. Yung perang kikitain ninyo, no? Imagine ninyo, yung perang kikitain ninyo, kung yung national security naman ang masasalalay dito, magiging apektado rin kayo katagalan, no? At pag nagkaroon ng kaguluhan, no, nagkaroon ng problema, mga babayan, kayo rin, no, posibleng sumabit kayo dahil naging kayo, accessories kayo eh. 'Di ba? Kung may mga ganitong mga Chinese man na lumalapit sa inyo, no, kapalit ng pera, isuplong nyo na lang, no, sa ahensya ng gobyerno. 'Di ba? Mas maganda pa 'yun. No, nakatulong pa kayo sa bansa natin, 'di ba? Nabawasan pa natin yung mga threats na ganito. At kung kayo mismo magsusuplong at yan ay naibalita, no, magdadalawang isip na 'tong mga Chinese na 'to. No, na makipag-usap sa mga Pilipino pagka sa mga ganyang trabaho. 'Di ba? So sila na yung gagawa niyan. At pagka ganyan po dapat talagang mabawasan na natin o makontrol na yung pagpasok ng mga Chinese national dito sa ating bansa. Kung wala naman silang gagawin. At siguro limitahan o kontrolin na rin, no, yung pogo, mga babayan. Okay? So yan muli, maraming salamat. Ano ang masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.